Nakaka-relax lang. Kapag yung pagsanay ka ng busy street, busy na lagi ako nasa kalye. Laman ako ng kalye before. So, for so many years, pabalik-balik ako ng Manila from Laguna. Lagi akong SLEX. Ang biro ko na nga lang sa mga friend ko, yung kotse ko may kabig eh. Bakit, sir? Pagdating kasi ng Alabang, pag lumampas ako ng Alabang, kumakabig ng kanan. Shell yun eh, Shell. Sabi ko, doon sa Shell, doon, kain ka, tutulog ka, idlip ka muna, pagkatapos pag napasarap ang tulog mo, let's say, alauna, nagising ako, alauna, uwi ako. Pag uwi ko sa bahay, magagalit si Mrs. Kasi, bakit umaga na, hindi na ako makatulog, ipapasok na yung mga bata. So, nagrereklamo. Kaya sumunod, medyo nag-adjust ako. Nung ganun uli, umuwi na ako 6 o'clock. Kasi aalis yung mga bata, hindi ka na Tapos maliligo lang ako at ako mag-BBS, babalik na uli ako ng Manila. Hindi na siya magagalit. Hindi ka na puyat, ha? So, malaking din yung sacrifice din yung pagtatrabaho ng ganun. Pero kailangan gawin eh. Dahil siyempre, provider ka ng family. Hindi ka na matapos plus, nag-enjoy ka na rin sa ginagawa mo dahil as a mechanical engineer, nasa air conditioning ka, major yun eh. Yun ang mga gusto mo, ganito pala ito ah. Nakita ko yung kamote. Ba't hindi mo i-try? Hindi kamote yun, pechay. Pechay ba yan? Oo. Pechay. Pero naiisip ko din yun, kamote. Isa rin yun sa... kaso, clay yung lupa mo, no? Hindi bogag, no? Ang gusto ng bogag eh, no? Bogag yung may buha-buhangin. Gusto niya yung may buha-buhangin. Lalagyan natin. Maganda man lagyan ng buhangin. Soil amendment. Soil amendment ang gagawin mo. Mahirap yan. Para lang mo. Clay, pero siguro may mga na may paraan. Kayong maganda. Ito kaya sumisibol nga eh. Sumisibol nga eh, no? Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Nakikita ko, ang bilis nga niya eh. Sabi ko, ang bilis itong, parang walang kahirap-hirap itong tanim na ito ah. Ang dali niyang buhayin dito. Sabi mo, minsan, bakit ka magpapakahirap doon sa ayaw, hindi niya kamatch? Yung doon sa kamatch mo niya, dapat doon ka para para effortless ang pagpa-farming, di ba? Kahit total, wala namang maintenance. Wala ka namang seedling. Hindi mo na pina-fertilize yun eh. Hindi mo na pina-fertilize. Bibili siya pang mag-harvest. I don't know kung may pumupunta rito para bumili ha. Pero yung mga lugar na alam nila na may ganyan, sila nag-harvest. Kaya hindi sila napunta. Alam nila wala. Yun. Kung malalaman nila, di may pupunta na. Pwede rin. Tanawan lang naman ang trading post eh. Lapit diba lang. tanawan to? Doon nga ako minsan nagdadala dati na nakapag-try nga ako doon. Lapit lang. Yung pinanggalingan mo. Yun. Dala siya. Yeah, sir. Paramihin mo kaya to. Do 1 taon yan ha. Before ka mag-harvest. Malayo ka sa ahas. Walang ahas. Di ba? Yan ang yan eh. Kaya ako nilalagay sa barrier. Kaya nandun sa bakod. Kaya sa mga barrier yan eh. Hindi sir. Seryoso kayo mo kaya to. Total ang lapit mo ng tanawan. Nung may pumapasyal dito, nung nakita, meron ka pala niyan. Ano sir? Sino nabili sa'yo nito? Hindi ka, wag mo na eh. Pang ano ko pa yan eh. Pampadami pa. Pampadami ako eh. Oo. Ito hindi mo naman kala i-fertilize yan eh. Di ba?
Ako, suggestion ko, itong garden part mo, baka pwede na to for your school eh. Ilan bang requirement ng ng Ano lang, kahit malit lang yan eh. kahit, ito- kahit 4,000 square meter nga lang daw, di ba? Oh, enough na to para sa school mo. The rest, develop mo doon sa Actually, kung production mapapasin area mo, kaya yan may putol doon. Yan yung ano niya. Yun yung para sa school. Oo. Oo. Tama. So, pero yung sa ano ng sa halimbawa magpa-certify ka, pwede mo abutin doon. Kasi hindi mo na rin naman ginagamitan ng mga chemicals yung mga yun eh. Hindi na rin talaga ano. Ang practice mo na lang talaga organic. So, we'll see. Sabi mo nga, yung isang sinabi sa akin na i-validate, silipin ko pala yan. Maganda silipin. Oh, maganda. Para mas maganda. Well and good kung totoo, di ba? Okay. Pero syempre, ikaw, do your part then. Hindi ka rin basta-basta, kasi cost yun eh. Yeah. Di ba? And saka yung time Saka mo. pag yung nagawa time mo mo. na, tapos pag yung hindi mo Hindi maibalik yung pala, time, oo. tapos yung energy mo na, exhaust mo na rin. Resources. Pero kung talagang gusto mo ng organic, crops mo yung hindi kailangan i-fertilize. Hindi kailangan ng maraming inputs. Yeah. Maganda to siguro, sir. Try mo lang. Pwede kung ano yan. Saka walang nagko-concentrate dyan eh. Wala. Sir, magmamahal ang tanglad by mga March, April, Bakit March, April? summer. Dahil bihira yung... Namatay yung mga tanglad nila. Huh? Last year. Itong year na to. Oo. Alam mo ba nang umabot ang 100 pesos per kilo ang tanglad na raw? Raw. Kasama yung ugat. Binunot. Kilo. Hindi nalinis. 100 pesos per kilo. Yung bibili, siya yung maglilinis. Siya yung tatanggal ng ugat, siya magtatanggal ng tuyot, siya magtitrim sa taas. Yan, nabibenta niya. Ikaw na may-ari ng farm per kilo upon bunot. So, ibig sabihin malilinis yung farm mo dahil sila nagbubunot. Ang ano doon, kaya nagmahal ng Mahal 100. Kasi yung mga areas na nagtatanim ng tanglad regularly namatay nung summer Dahil sa init. dahil sa init. So, ibig sabihin, kailangan mo siyang diligan? Kung meron kang irrigation system, solve ka na. Kahit hindi ganun kailangan madami, wag lang siyang mamatay. Kagaya nun sa Or namatay eh. namatayan sila, kasi nga hindi sila prepared kasi first time nangyari last year yung ganun katindi Na init. na drought. First time sila mamatayan din. Kaya wala silang Anong lugar yung na-harvest. mga Anong lugar? Bulacan. Bulacan. Tapos Pampanga. anong klase yung lupa nila? Lowland o ano? Lowland. Pang Bitak-bitak yung lupa? Sobrang tuyo? hindi nagbitak-bitak ba? Yung na-feature natin? Oo. Hindi naman. Pero- kasi naka-survive yun eh, yung na-feature Ah, namin eh. Siya yung kumita ng 100 per eh. Ang reason, low of supply and demand. Walang supply. Dahil, yun nga, natuyuan sila. Ngayon, kung ipaplano mo yan, dapat, pakiramdaman mo yung market. Dispose mo na pag, mga bandang March. Ganun ulit. Ang prediction nila, natutunan ko lang kay Batumbakal Farms. Kung ano daw yung climate last year, itong March, April, yun din ang March, April natin next year. Init. Grabe yung init na. So kung mayroon kang irrigation, hindi mo mamatay yung... Kaya nga yung ano- bigla ko naisip yung hindi enough. Dapat pala may volume ka ng tubig ulan. Kasi pag umuulan ngayon, ang daming tubig eh. Meron ka bang pwedeng i-ganon? Yun ang inaano ko kasi lahat may alulod ako eh. So, kaya inaano ko nga yung solar irrigation. Yung coconut mo naman, kahit once a week mo lang naman siguro yun, diligan. Hindi naman everyday yun. Sabi nga nung ano rin yan, halaman din yan. Na, ang ugali kasi ng mga nagtatanim yan, ay,
Nyog naman yan. Saka na yung balikan. Mas maganda. Tapos mag-expect ka na bakit hindi masyado tumataas. Di ba? So, dapat pala, inaano rin. Alagaan Inonourish mo. mo rin. Minamanage mo din. Alagaan mo. So, yun yung maling perception pala. Oo. Alagaan mo. Para mas Para hindi ma-delay yung 4 years mo. Nade-delay siya eh. Oo. I-delay siya. Hindi, seryosohin mo itong tanglad mo. Yan yung mga hindi pinapansin na ba? Diba yan yung mga... Pero nakikita ko ba, buhay na lahat Buhay na siya eh. Isipin mo, kailan lang tinanim yung hanggang doon, buhay na, pataas no? So lalo na, 1 month. hindi mo pa, hindi pa minamanage, bara-barabay lang yun, no? Hindi lalo na pala pag minamanage Pag mo. finar mo. Oo, pag finar mo. Ang lapit mo lang natanawan, no? Sir? Kahit ikaw na maglinis, dalhin mo na lang doon. Style naman dyan, sa mga bagsakan, huwag kang pupunta doon na napakadaming dala. Babaratin ka. Wala ka pang kakilala. Punta ka doon, may dala ka lang konti. Alok. Ganun lang. Nung naalala ko ng middle ako, punta ako doon. Sabi ko, kakilala ko. May nirefer lang ako eh. So, kakilala. So, ay, ganito lang nakuha namin ng ganyan. Kung yung posted nila, 1/3. 1/3 yung selling price. Sabi ko, ang baba naman. Sobrang baba. Paano ka mabubuhay nito? Paano yung pang-maintain mo sa mga tao, di ba? So, hindi siya pang kabuhayan. So, ibig sabihin ni ano. So, hindi ko nabebenta. Binigay ko doon sa mga naglalako dyan sa mga palipaligid. Kumita ka. Mas maganda yung presyo. Ibig sabihin natuwa pa sa'yo yung mga ano. Kasi ang mangyayari doon sa loob, binili nila, ayusin nila, re-rearrange. Ayusin nila yon. Pagkatapos, ibebenta ulit doon sa katabi. Yun ang magre-retail. So parang, yun ang ano lang, may third party pa doon sa loob. Ito namang mga magtitinda dito sa labas, bibili sila doon sa yung mga retail na, yun yung mga binibilhan na nila doon. So yung presyo nun, yung mas mataas na. So sabi ko, ibigay ko na sa'yo. Di ba? Mas mababa na yung kuha niya sa akin, mas mataas ang benta ko. Di ba? Siya rin, mas malaki kita rin niya. Mas malaki kita niya. Malaki Tapos mas mababa pa yung ibebenta rin. Nawala kasi yung middleman. Nawala yung middleman. Kaya sabi ko, pwede pala. Kaya ang suggestion ko that time sa grupo ng organic, mag-create tayo na market natin. Mawawala yung premium eh. So, although sabihin natin affordable, pero alin ba yung affordable? Affordable dun sa sinasabi nilang binabarat nila o affordable dun sa bibili? Magkaiba yung presyo na yun eh. Totoo. Yun yung target natin para masaya tayo, masaya rin ang bibili. Kasi tapos safe pa yung bibilihin nila. Nakamura na sila, safe pa. So, yun yung ano, paano natin i-meet yun. Kasi, merong ano kasi dito, kagaya dito, yung isang membro namin, siya yung in charge naman sa Pick and Pay dito sa Highland. Sa Midland, may Pick and Pay dyan sa loob para sa mga homeowners. Namimili sila doon, may farm doon sa loob. So, yung mga ano nila doon, yung sinasabi nila, merong grupo na bumibili rin sa kanila na mga galing sa grupo ng mga may cancer. So, tanong niya, bakit organic yung hinahanap yung gulay? Sabi niya, kasi pag hindi kumain kasi sila ng hindi organic, nangangati yung balat nila. So, kung doon sa mga, kasi siyempre, may ano na yung immune system nila, medyo mahina na, di ba? So, kaya mabilis na sila makaramdam yung side effect. Kung doon sa mga merong cancer, nararamdaman nila, naiintindihan nila, yung mga walang cancer na medyo matibay pa, hindi sila nagre-react. Hinahayaan lang nila patuloy lang kumakain ng mga na hindi nararapat. Later on, pag dumating yung time na biglang natalo na sa loob yung yung mga lumalaban doon sa mga karamdaman, too late. So, kaya sabi nga, yung may mga sa mga hospital daw na may mga cancer patients na ang recommendation nila, organic ang kailan yung gulay. Bakit hindi natin supplyan yung mga hospital, tayo mag-supply kasi tayo alam natin na ito ang natin. So tamang match, good matching lang ng market. Yeah. Kasi bibenta mo halimbawa dito sa wala namang value sa kanila kasi
ang amount lang ang concern nila. Gusto lang nilang kumita dahil nagbi-business sila. So, eto, yung sa health naman ang main ano nila eh, hindi naman yung amount eh. Pero dahil sa'yo galing, affordable pa. Di na-match mo, match kayo. So, mas maraming taong nakakaalam, mas maraming makikinabang. So, mas masasabi natin na nagtagumpay tayo. Kasi sa ngayon, kung para ka lang ano eh, ito yung grupo ng marami, ito lang organic, lit lang. Ulit lang. So, pero lahat daw ng maliit nakakapuwing. Wala namang malaking nakakapuwing, di ba? Ano na yun, parang kang tinamaan ng kamao doon pag malaki. Okay lang na, no? Okay lang na maliit. Pero kung ikaw yung nandun na nagbibigay ng need nila, Eh okay ka. malaking market yun. Malaki yung pinag-uusapan natin na yan. Market yan. Sinong nag-open sa'yo ng idea for organic farming? Yung sa organic farming, ano siya, nung research, sabi ko magpa-farming, meron kaming property, paano ko siya gagawing productive. So kung nag-aano ka minsan kailangan mo rin isipin na ano ba yung uniqueness mo sa iba. Kailangan may kaibahan ka eh. Kung pare-parehas lang kayo, talo ka. Expert yung kalaban mo. So kailangan kahit na less effort, pero kailangan medyo paano mo ipe-penetrate. Nakita ko naman yung na kailangan laging tinuturo sa atin ng maliliit pa tayo na kailangan kumain ka ng gulay. Pag hindi ka kumain ng gulay, hindi ka lalaki. Dahil lahat sinasabi sa atin ng matatanda, di ba? O, kain ng gulay. Kahit sa school, kahit sa mga nagpa-check up ka, pag may karamdaman ka, kumain ka ng gulay, iho. Ngayon, pag kumain ka pala ng gulay, hindi lang pala, yung kinakain mo pala, may chemicals din. So, yung chemicals is para lumaki siya. Para mas appealing to the eye ng mga bibili. Kahit sa ayaw mo na may butas. Pero, yung pala may butas, yung pala yung mas safe pa. Dahil kahit insekto, alam nila na safe sila doon. So yun yung kung magpa-farming ako, gusto ko yung hindi lang kumita. Kung nagbibigay ka rin ng value at saka ng tulong sa mga sa mga bibili. Kasi again, consuming public yung bibili nito eh. So dapat safe yung pagkain mo. So walang yung guilty feeling. So yun ang mahirap eh, yung may pera ka pero parang inisip mo, parang kumusta kaya yung kumain nun. Kasi kahit dito naman yung hindi mo na makakainin yung alam mong Kaya may mga biruan dyan. This is for selling and this is for eating. Yun yung pagkain nila. hindi sila yung, huwag mo kumain yan, in-sprayan yan. Pantinda. Di ba? Dapat gano'n lang ang laing kasabihin. Ito, hugasan mo muna mabuti ha. Pag binigyan ka ng gulay. Kasi bagong bomba. So, sabi ko sa mother ko, Ma'am, bibigyan niyo ako ng gulay. Wag yun, Ma'am, yung hindi binomba. Di ba? Kaya, kung mapapasin mo sa harap, meron siyang, di ba sa harap? Meron siyang bakuran doon na doon siya ng pandemic. Doon siya taniman to ng malaki. Tapos doon naman sa harapan, panggulay niya. So, libangan niya. So, yung libangan niya sa harap, pinaganda ko. Pinaganda ko yung harap. Maganda na. So, kung ano yung ginagamit dito, yun ang ginagamit doon. So, ang nangyari ngayon, yung pansarili mo, ina-apply mo na rin dito sa likod. Kasi para na rin sa public. So, again, number one sa akin, safety. Saka yung... Pero kumusta? Kumusta yung venture mo sa organic? Yung sa okay naman kumikita? Okay naman yung ano lang siya. Kasi pa lang ako nasa beginning stage pa lang ako. So tinitingnan ko pa yung mga challenges. Kahit anong galing mo ng pag-grow, kahit anong galing mo, ang susunod diyan, magkano ba yung benta mo? Di ba? Doon ka nadadali. Ang daming farmer nadadali. Ang ganda ng nila. Tapos lulugo-lugo pagkatapos. Walang useless eh. Hindi din naman naging Hindi bumalik yung pagod eh. Di ba? So, yun yung paano siya ima-match. I think, mayroon lang puzzle ng konti dyan na kailangan natin pagtulong-tulungan. Kasi mas marami tayong magtutulong-tulong. Tingin ko,
something will happen eh. Good will happen eh, di ba? So yun ang sa akin yun ang paniniwala ko pa rin diyan. Kaya nga pinlit mong mag-engage ka sa different na iba't ibang parties. Kung ako engineer, nag real estate broker na kami, nung nag-exam kami, iba pala yung kwentuhan doon ng mga nag-aaral. Hindi ko naririnig yun sa engineering, sa grupo namin ng engineering. Hindi ko naririnig yung kwentuhan nila. Mga may lawyer, merong CPA. So iba yung kwentuhan nila, ng mga chismisan lang doon sa loob. Hindi namin narinig sa grupo namin yun. So, kaya sabi ko, mas maganda pala na iba't ibang discipline o iba't ibang mga industry. Pakinggan mo kung ano yung point of view nila. Baka naandun yung baka naandun yung susi dun sa tanong. Kasi maaaring tayo sa area natin, nagawa na natin lahat, pero bakit hindi pa rin? Hindi pala tayo ang nagko-control, may nagko-control sa labas. Yun ang kailangan natin solvein. Through yung collaboration sa iba. So, yun ang nakikita ko na. Kasi, although ang farm is dito ka lang sa loob ng bakuran mo, pero kung titingnan mo, ang laki ng nakaka-apekto. Pare-pares lang kayo ng concern ng iba't iba. So, kung yan, pipilitin mong solusyonan, lalabas ka sa shell mo, baka makita mo yung solusyon. Kasi kanya-kanya tayo. Makikita mo nga, nagkamera ng mga pag makikinig tayo ng mga news, ang dami naman, lahat naman, brainy. Di ba? Kailang, at the end of the day, lulugo pa rin si farmer eh. Lulugo-lugo pa din eh. So, kailangan lang meron talagang matapat na talagang naglilingkod na, yun talagang masasabi mo na, na tutulong talaga. Kasi, if there's a will, there's a way. Talagang kaya niyang gawin talaga lahat. Pag gusto lang talaga. Di ba? So, yun. Pero umaasa pa rin tayo na darating din yan time na yan. At sa lifetime natin. Maaring maging parte tayo ng struggle yan. Alam ko, ikaw, malaking contribution mo dahil through your avenue, napagdidikit-dikit mo yung yung iba't ibang narinig namin yung concern na iba because napanood ko. Hindi ko kailangan kakilala ko siya, pero narinig ko yung kwento niya. So, eye-opener sa akin. Oo nga pala, hindi ko alam yung gano'n. Mayroon palang gano'ng dimension yung kwento na to. So, pag nag-isip ka ngayon, umupo ka, isipin mo yung kabilang side. Pwede. Pwede. So, engage ka sa iba. Doon ka naman makikolaborate. So itong organic farming mo, sir, anong plano mo? Paano mo gagawing productive itong farm? Ang nakikita ko kasi, kailangan may malino na post-production, post-processing. Anong produkto yon? Okay. So, through collaboration sa cooperative, may bigger numbers. So, meron kaming common anong maganda. Then, kung ano yung maganda na yun, let's help. Yan ang itatanim ko. Para ako magsusupply. Susupplyan natin. Para all year round, tuloy-tuloy ang supply. Pero i-organize mo pa yung grupo? Meron na siyang grupo. Yung cooperative. Meron kaming planta. May planta na rin sila meron nga kayo doon yung vacuum fryer. Machine na dinonate ng DA. Grant ng DA. So, ngayon, hindi pa gumagana. So, pinipilit namin paganahin siya. So, ngayon, para once na naging productive, lahat ng kailangan doon. Para meron kang produkto na tatayo, titindig. Kasi pag yung ganito lang, mangyayari niyan, bibenta mo lang sa market as raw material. So, bakit hindi mo ng parang product na siya? Mas mahal kasi yung value na. Pero ano ang eventually main crop mo dito? Yun yung parang work in progress. Kasi nakadepende ako doon sa kung ano yung maging basta ready lang siya, naka-okay siya. Pag nagtanim ako, ano yung mga kailangan ko, nandiyan lahat. Pag nagano ng itong kailangan natin itanim, flexible siya.
Kasi ano lang naman yun eh, tatanim mo lang naman yun eh, madali lang naman yung pagtatanim eh. Ang So who nakamahalaga will sa akin, decide for that? The co-op? yung ano, yung sa ngayon, yun ang nakikita namin, yun sa ano ng tinitingnan namin yun sa co-op or yung may market ka nakikreate na through yung collaboration, ano may market na. Kasi pag walang market, kahit anong ganda niyan, mabubulok lang yan dyan. Bakit hindi ikaw mag-start tapos yung members of the co-op at yung co-op ang susunod? Pwede naman siya. Ano siya, vice versa. Pwede siya. Ang importante lang, lahat nag-iisip. Mm. Then sabay-sabay. Kaya ngayon, tuloy-tuloy lang ako ng development ko para ready siya. Kasi kailangan mo ng tubig. Kailangan mo ng, kung meron kang may portion ka na may greenhouse, mas maganda para, kasi kung ang lahat may insekto sa labas, less yung intervention mo kung naka-greenhouse ka. So kung meron ka, lagyan mo lang sa loob ng mga insects o yung kung ano man yung mga plants na ano rin yan, tumutulong din yan. So less na yung intervention mo ng mga chemicals. So mas madali siyang i-manage. Kasi kagaya yan, okay, ang problema ko tubig. Summer. Problema tubig, buon dito sa area. Buong area. Kung lalagyan ko niyan, ang dami kong ano, ang laki ng babayaran ko ng bill sa kuryente na siya. So hindi siya productive. Nakabuhay ka. Anong immediate na solution doon sa problem mo ng water? Mag ano ka, sa ngayon dahil umuulan pa, mag-umpisa ka na mag rainwater harvesting. Tapos ano mo lang yung buhayin mo yung usapan tungkol dun sa irrigation. Kasi nakikita ko, yung next barangay namin meron eh. So, maaring pwede dito na yung kasunod. So, laging tuloy-tuloy yung usapan. Kasi Ongoing yung mga negotiations. Yeah, basta katok ka lang ng katok. Di ba? So, katok ka lang ng katok. Huwag ka magsasawa kasi kailangan mo naman talaga yun eh. Hindi ka dapat magsawa doon. So, kung naalala ko nga, sa dati namin work, walang tigil sa kakatok yung mga nasa upper management. Di ba? Katok ng katok sa'yo, di ba? Para di ba? Eh, sanay tayo doon eh. Oh. Eh, ngayon naman, para bang, ba't ka mahiya? Mm. Ano mo naman yun eh. Para naman sa, main concern naman talaga yun eh. So, dapat, yun ang mga priority na bigyan ng pansin. So, NIA ang ano nyo ngayon, NIA. ang inaasahan nyo. Hiya nakikita ko. Kasi, high-end na subdivision. May nagsabi pa may problema sila sa tubig. May tubig sila, di ba? Kakayanan eh, di ba? Kaya nila eh. Kailangan ito ng lahat ng bibili dito. Puprovide ako kayo ng tubig para mag-enjoy kayo sa pagtatanim. Di ba? So, dito. Ikaw, wala nang problema. Naulan naman ah. So, yun. Kailangan lang talaga. Alamin mo yung problema mo. Stick to it, talagang focus, then tingnan mo kung sino ang pwedeng tumulong sa'yo. Which is may mga ano nga may mga projects nga ang NIA sa ganyan. Yung mga I think ang pagkakasabi ni admin yung kasama to doon sa non-irrigated areas na ang objective is kabitan ng solar. Solar pa. irrigation. Oo. Yes. So yun yung plan. So yun yung suggestion na pwede mong i-ano sa kanila, idulob. So kailangan katok. Sabi ko nga, ano yung contribution? Yun yung pagiging makulit ko na lang yung pagiging contribution ko, di ba? Kasi pag alam mo naman makakatulong, bakit ka mahihiya? Baka mapanood ni Admin Gillian. Baka naman. Maraming matutuwa dito wag nangyari yan. So, You have to organize the basic requirement, which is 15 hectares? 12, sabi 12 hectares. Ilang members? At least. At ano naman yan eh, basta 12 hectares. Basta naman, 12 hectares. Na consolidated. Yeah, consolidated. So, dito nga, para ano ka dito, nag-member din ako ng ng association, sa barangay association, nung para dito. So, para makilala, kasi hindi ko naman nakikilala, father ko kilala, ako hindi, dahil bihira. Hindi ka nila kilala. Bihira ako dito. Pero sabi ko nga, kung ano yung pwede mo itulong, basta, minsan kasi nahihiya lang magsalita. Kung yun naman ang pwede natin magawa. So,
bit-bit mo na. Bit-bit mo na yung para bang ano, para bang tumatayo ka na para sa grupo. Pero as a mechanical engineer, ano yung nakikita mong improvements na gagawin mo sa farm na nai-apply mo yung pagiging engineer mo? Ang ano naman kasi mechanical, kagaya ng mga energy, ang pagtitipid ng kuryente. So, yung mga pumping system, mechanical yun. Kaya pag yung ginamit mo sa mga plumbing, sa mga, ano, minsan nagiging plant dahil pag maliliit. Pero, again, mechanical pa rin siya. Pero ang ano mo doon is yung kung paano siya paganahin ng matipid. Lahat naman pwedeng mapagana mo yan. Mapapagana mo to. Ang problema, efficient ba? Kasi marami ako nakikita na tumakbo lang. Tumakbo Pero hindi lang. efficient. So, lagi natin sinasabi, kung di kuryente yan, isasaksak mo yan sa plug. Yung sinaksak mo sa plug, iikot yung metro mo. Pag ikot ng metro mo, mag-aano yung power plants. Nagko-consume ng... So, yun ang sinasabi yung ano na yun. Then, yung emission na yun ang nag-e-effect sa global warming na nakaka-apekto naman sa atin. Kaya lagi natin sinasabi, lalo tayong umiinit. So, ano naman yung contribution ng as a farmer? Sabi ko nga, may contribution kasi yung agriculture din sa global warming. Okay. So, umiinit dahil sa mga emission natin. Pag yan lagi naka-open, lagi yung carbon dioxide, ini-emit mo din eh. So, pero kung lalagyan mo siya ng marami kang na sa tanim mo, ano siya, nandito lang. Tapos kung marami kang halaman, di ba yung cycle, oxygen, naging emit ng carbon. Kinukuha niya yung carbon dioxide mo, then emit niya. Ikot-ikot lang, cycle. So, tinitingnan ko lang yung ano yung pwede natin matulong sa environment, ano yung pwede natin matulong sa as individual or as a professional. Pero ang main objective natin, we're willing to help and we're supporting kung ano yung mga main agenda na makakatulong sa mas madami. Pero paano niya i-sustain yung need mo? Yung need? So, sa organic naman kasi, kailangan less ka sa inputs. So, gawa ka ng concoction. Dito, ikaw naman gusto mong gumawa. Hindi ka na bibili. Then, lahat ng materials na kailangan mo, nandito lang sa farm. Parang paikot-ikot lang siya. So, ano yun, tutulungan mo yung lupa na maging abundant yung lupa mo. Then yung lupa naman, siya na bahala sa halaman mo. So, yung parang ganun lang siya. So, hindi, kung titingnan mo, hindi ka naman dapat mahal ang organic eh. Totoo, Sam. Hindi siya dapat mahal. Kaya lang siya nagmamahal dahil hindi mo nga alam kung anong ginagawa mo. So, dahil sa sobrang challenge, dahil yung katabi mo iba ang ginagawa, ikaw yung nagsasuffer. Sila okay, ikaw nagsasuffer. Kasi nakokontaminate ka yung lugar mo. Tapos lahat nasa iyo. So, hirap na hirap ka sa pagmamanage ng pest mo. Tingnan natin, sir, yung harapan. Sige, Yung garden ni Ma'am. Mga pinsan ko. Yan ang aking mga pinsan na magagaling sa farming. Tayo dumaan. Yan ang mga expert pagdating sa farming. Expert. Yan. Hello po. Hello, Ma'am. Lagi ko siya napapanood. Ay, salamat Si Terry, po. Hello, Ma'am Terry. Si Aling. Yan, yung mga Hello, Ma'am. pinsan po Hello ako. po. Lagi ko siya napapanood sa TV. Di ba? So, natutuwa naman ako, nakarating siya sa atin dito, di ba? So, yan. Yan ang mga katulong namin para mag-promote ng good farming practice. Siya na dahil napito sa sigarilya. Sigarilyas? Nagtanim po kayo? Kalimis-mis Kalimis-mis. sigarilya. Okay. Nakalabing ilang plastic ka? Labing apat. Oh, lagi siya nakangiti. Maganda ang presyo ngayon? 90 po. Dati 130 ang kilo. Ngayon 90 Bumaba. na lang. Pero okay pa rin yun, 90. Kasi dati 7 pesos lang po yung Oh. per kilo last year. Talaga? Sobrang mura, no? Siya nakakabos siya ngayon 90. Less inputs pa po, no? Halos organic din yun eh. Oo. Kasi hindi siya masyadong Hindi, dahon, tatanggalan mo. Kasi pag hindi mo siya Para yung tinanggalan, bunga niya, lumawi. pag hindi siya tinanggalan, magiging tabal. Yung bang Nakikilong Tsaka hindi, nagiging tabal, hindi siya namumulak lang. Okay. Yun lang po ang ano niya. Yung Ang management niya.
Yung pagtitrim lang. Yes. Bire mo, may natutunan tayo ngayon. Sige po. Sige na naman. Alam mo, nung nalaman namin parting kayo, pinaayos namin yung buong street. Tinagyan namin banderitas. Ano ba? So dito nagtatanim si Maki. Malalaki na yung ano. Kaya, alam mo, lagi lang siyang 80 years old na yung mother ko. Oh, talaga. So makikita mo ang ano pa rin yung maglalakad. So gusto niya yung gumagalaw. Ano pa yung tanim niya? Yung kalimis, yung kanina, sabi niya. Yung ano, Oo, sabi sigarilyas. niya, Sigarilyas. Ayun, may bunga oh. Sir, punta natin. Ayan. Oh, yan, may bunga na siya. Oh. Oo, bago pa lang siya eh. Oo. Ayan oh, ganda oh. Dami. Tangkong. Kangkong. Kaya sabi ko, maganda itanim na dito yung mga gelmitang ginagamit. Mm, Para pag ano, pupunta ka lang dito. Meron kaming kalamansi. Eh minsan magugulat ka, oh ba't naubos yung kalamansi? Kailangan ko. Eh may napadaan. Kaya sabi ko, damihan natin ang tanim para dumami ng dumadaan. Okay pa rin, may matitira pa rin. Diba? Ganda ng sigarilyas niya. Oh. Ano na siya eh? Ito na yung kabila nito. Midland na yung kabila ng bahay na to. After ng bahay na yan, Midland. pader na yan. Yes, yes. Then nung una, nasa pinakadulo yung bahay namin. Ano lang to? Parang may mga chiko, yan, kalimitan ng araw, mga kalimitan nito eh. Mm. Tapos panay kape ito nung araw. Ah, kape. Instruction ko sa kanila na nagde-develop ako. Mm. Lahat ng puno, walang papatayin. Mm. Kasi, sabi nga nung kaibigan ko na, yung isang nakilala namin na na developer. Mm. Kung balak mo mag-develop, umpisa mo na lang magtanim ng puno. Hindi madaling sumibo ng puno. By the time na decided ka na, malaki na siya. Ano na lang siya. Kaya yung unahin mo, puno. Hindi mo malalaki. Kasi sabi nga niya, nung nag-develop daw yun dito sa Talisa, yung nag-develop yun sila Erap at saka sila William eh. Bumili sa kanya ng puno ng nara doon sa puno niya doon sa... Binili yung, tapos para itanim lang. Lilipat. Nilipat lang. Matandang puno. Talaga. Nilipat pa. Nailipat nila. Nilipat. Hindi namatay. So, binul out. Dinull out nila, malaki. So, yeah, malaki. So, ibig sabihin, kung yung malalaki, ngayon pala kung balak mo, kasi nasa point of view siya ng landscaping. So, tanim ka. Magtanim, maaga pa, magtanim ka. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.